Nagkakataon lang kasi na hindi kasi natin nakikita ang networking company is isa still a business. Kaya maraming nagiging question na para kung iisipin mo, kung ibabalik mo yung tanong, ito na i-compare ko yung tatlo. Okay? May employment, tapos ito business. Yung networking, ang tingin nila parang alien, na parang ang tingin nila, hindi siya part dito sa dalawang to. Ang networking, sabihin na natin nilagay dito. Kaya may mga question na nandito, pero kung actually yung ilalagay mo dito, ganun din sa kanila. Tanong ng iba, bakit may networking company, may mga nagsasara na kumpanya? Bakit dito, lahat ba nang nagtayo ng establishment, nagbukas? Di ba meron din mga establishment na nagsara? Ibig sabihin, nalugi, na mismanage for any reasons. Dito din, hindi naman lahat na nag-aaral, graduate. May nag-take ng engineering on their first year, the following year, nag-shift ng course. May iba naman na nag-aaral na for 5 years ng engineering, nung nag-take ng board, hindi nakapasa. In short, nagkataon lang, inilalayo lang natin dito, pero kung isipin mo yung scenario, pareho lang. Networking, sasabihin mo sa akin, bakit may nagsasara? Meron din naman na networking company tumatagal. May mga alam ako foreign companies na umabot na ng 20 years, 30 years, na until now they're existing. Kung sa Philippines naman, sasabihin mo, bakit may mga binary na 3 years lang inaabot? Oo, noon yun, noong 1990s. Kasi hindi mo rin ma-blame na ang networking period before sa Philippines is nasa infant stage. Ibig sabihin, pag nasa infant stage, ngayon pa lang mismo, pinag-aaralan din paano tatagal yung company, paano gaganda. Kasi makikita mo ang evolution ng binary sa Philippines. Ang first binary is Power Homes. Ang Power Homes, 1-1, isa sa left, isa sa right, kaya alam wala siyang product. Kaya hindi siya tumagal kasi nga, purely recruitment lang talaga halos ang nangyari. Sumunod, nag-evolve. Ginawa nila ng produkto. Ano yun? Gold Quest. Ang Gold Quest naman, nagkaroon sila ng product, kaya lang, 5 sa left, 5 sa right. Pag meron lang mabiti na isa, 5, 4, hindi ka nakikita. Sumunod, nag-evolve. Anong sumunod? Apparel. Ano naman yung networking company na nag-evolve? First Quadrant. First Quadrant, sabi nila, mas maganda daw ang apparels kasi everyday pwede mong gagamitin. Unlike pag-supplement, pwede mong makalimutan mag-supplement ka. Pero kung magpapantalon ka, magsasapatos ka, hindi mo pwede makalimutan siya. Another evolution yon. Kaya lang, ang naging dilemma nga, kailan ka ba bibili ulit ng damit? Kailan ko ulit bibili ng pantalon, ng sapatos? Kaya, in short, matagal yung reorder. Kaya dumating sa point na ang binary, mapapansin mo ngayon, bumalik ulit sa mga food supplement. Bakit? Ang food supplement maganda kasi meron siyang reorder. Second, nagkakapag-create ng royalty. Kaya kung papansinin mo, katulad ng AIM Global, before ang sinasabi nila, ang binary daw 3 years lang. Kaya ang AIM Global, nasa 5 years na, mag-5th year anniversary na kami this coming April 17, na ever since nag-start ang AIM Global daily payout. Ibig sabihin ng daily payout, may kita ka ngayon, in cash mo lang, the following day, kuha mo na yung pera. Na, ni minsan, hindi man lang nag-fail ang AIM Global na ibigay yung commission ng distributor. In short, dumating na sa point na yun na natuto na. Ang AIM Global, siya yung naging anak ng lahat ng failures. In short, yung lahat ng failures ng iba't ibang networking company, bakit yung ganitong company nag-close, bakit yung ganito nag-close, in short, inayos lahat ng AIM Global yun para yun ang naging way bakit ang AIM Global tatagal.